So mga sangkay, bagamat wala pa po sa pwesto si Donald Trump, uupo pa lamang po siya bilang Pangulo ng bansang Amerika. Pero may mga matitindi na po itong ginagawa ngayon, mga sangkay, kagaya na lamang po nung kausapin niya po itong si Putin, pati po itong si Zelensky. Magkaaway po mga sangkay, no? Magkaaway ng mga lider ng bansa na nasa gera, mga sangkay, kinausap daw. Tingnan po natin ang balitang ito. So hello guys, ako muli ito, Sangkay Janjan. Muling nagbabalik dito sa ating channel. Kamusta po kayong lahat? Kung ikaw ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lokasyon o inyong mga lugar para makilala din po kayo ng mga solid sangkay. Okay, ito na nga, pag-usapan po natin itong patungkol po kay Donald Trump na masyado pong matunog ngayon ng pangalan, pinag-uusapan sa buong mundo, at marami pong mga ginagawa mga sangkay, bagamat hindi pa po siya ngayon ang Pangulo ng bansang Amerika dahil nga po magte-take over pa lamang po sa mga sangkay. Pero akalain nyo, kinausap daw si Putin. Well, tingnan po natin mga sangkay ang balitang ito. Bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.34 million subscribers na dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below. Okay? Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ito na nga ang nangyari, mga sangka. Ayon po sa report, kinausap sina Putin at Zelensky ni Donald Trump. Kaugnay daw po ito sa gera ng dalawang bansang ito. O baka naman may iba sa inyo, hindi pa alam na may gerang nakaganap, mga sangkay, sa Russia at Ukraine. Mayroon pong nagaganap na digmaan up to now. Tagal na, no? Ilang taon, mga sangkay. Pero tuloy-tuloy po itong digmaan. Praying na matapos na po ito, mga sangkay. Pero wala eh. Pag pinagbasihan po natin ang Biblia, mababasa po talaga natin na itong mga sigalot na mga nangyayari sa ating mundo ay bahagi lamang po ng propesiya na nakasulat sa Biblia. Okay, balikan mo natin itong balita, mga sangkay. Kinausap daw. So, bakit kinausap, mga sangkay? Nakaraang araw, napag-usapan po natin dito sa ating channel na itong si Putin ay naghihintay ng tawag mula po kay President-elect Donald Trump. Isipin nyo yan. Si Putin, na kinaiinisan ang bansang Amerika, ay naghihintay ng tawag sa bansang Amerika mula po sa bagong uupong Pangulo. Ano meron? Diba? Lang, mga sangkay na. That's very interesting. Kasi, naman po natin na magkaaway po ang Russia at Amerika. Ito na nga, mga sangkay, Trump. Kinausap daw sina Zelensky at Putin. Tingnan natin. Pinayuhan ni U.S. President-elect Donald Trump si Russian President Vladimir Putin na huwag palalain ang digmaan sa Ukraine. Kasunod nito, nakipag-usap din si Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Dalawa nga po sila, mga sangkay. Noong Miyerkules at binatikos ang malawakang tulong ng US sa Ukraine. Yun lang. Iba naman yung atake dito, mga sangkay, ni Donald Trump. Nabatikos daw po si Zelensky patungkol po sa tulong ng bansang Amerika kasi parang ang nangyari kasi naabuso dito yung US eh. Diba? Ang dami pong tulong na pinapadala doon. Pero syempre pag usapan naman po tayong malaliman, proxy lamang po kasi talaga itong Ukraine na ano sila eh, na naipush po talaga sila na sumabak dun sa digmaan na samantalang dapat sa Amerika naman po ang digmaan na yun, hindi sa kanila. Pero wala, mga sangkay, nangyari na ang nangyari. Ayon po dito, kinausap ni Trump si Putin, boy, huwag mo nang palalain yung tensyon. Itigil mo na yung digmaan na yan. Parang ganun po yung dating eh. Dito naman kay Zelensky, binatikos daw po ni Donald Trump. Bakit? O, tingnan natin. Miyerkules at binatikos ang malawakang tulong ng US sa Ukraine. Nangako si Trump na tatapusin agad ang digmaan, ngunit hindi nagbigay ng detalye kung paano. Okay, nangako. Tatapusin agad yung digmaan. Sounds good, di ba? Mga sangkay. Parang imposible, pero sinabi ni Donald Trump baka naman, mga sangkay, matapos talaga yan. Di ba? Kaya nga po pinanghihinalaan po si Donald Trump na baka siya na daw po si Antichrist kasi nga po sinasabi sa Biblia na itong
si Antikristo ay pagbabatiin niya yung mga bansa ng mga nag-aaway-away. Ngayon, mga sangkay, abangan nyo yung komento ko po dyan, mga sangkay, yung isang vlog ko sa kabilang channel, Sangkay Revelation. Meron po tayong vlog patungkol dyan. Puntahan nyo na lamang po mamaya pagkatapos ng video natin ngayon. Okay? Pero hindi ko pa po na-upload yun. I-subscribe nyo na kaagad kasi i-upload po yun next day. Patungkol po yun sa Antichrist at Donald Trump. Well, eto na nga mga sangkay. Napakatindi nitong ginagawa ni Donald Trump ngayon ang kausapin. Itong si Putin at Zelensky. Paano kaya ang approach nito no? Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine, hindi sila naabisuhan tungkol sa tawag ni Trump. Kaya't hindi nila ito maaaring aprubahan o tutulan. Pinili ng tagapagsalita ni Trump na si Stephen Chung na hindi magkomento sa pribadong tawag ng Pangulo sa iba pang mga lider ng bansa. Samantala, plano ni President Joe Biden na talakayin kay Trump ang sitwasyon sa Ukraine at iba pang mga issue tulad ng Europa, Asia at gitnang silangan sa kanilang pagpupulong sa White House. Ang dami pa namang mga sangkay nitong itong Amerika, marami po itong kinakasangkutan ngayon. Buong mundo involved po sila sa pagdating po sa mga military activity. Meron po silang base militar doon sa Japan. Meron din po tayong EDCA sites dito sa Pilipinas. Kaya nga po, alam niyo yung Japan, ngayon medyo naaalarma sila kay Donald Trump kasi nga po, possible daw pong pagbayarin ang Japan ng bansang Amerika sa pagpagamit daw po ng kanilang mga kasundaluhan sa kanilang bansa. So, ibang-iba po talaga itong si Donald Trump ngayon mga sangkay. Ibang-iba po ito sa mga namuno noon kasi ang kanyang sinasabi lagi, America first, di ba? Yun po talaga yung kanyang sistema na gagawin. Yun yung polisiya na gagawin. America first. Kasi ang gusto niya mangyari, magkaroon ulit ng golden era ang bansang Amerika. So, hindi yan mangyayari, mga sangkay, kung nakatutok po sila sa iba't ibang mga bansa. Kaya ngayon, ewan ko, parang gusto ata ni Donald Trump, pauwiin po yung mga kasundaluhan nila, balik sa kanilang bansa para doon na lamang po tumutok mga sangkay. Kasi masyadong busy po talaga yung US sa iba't ibang mga bansa, kahit nga dito sa Pilipinas, di ba? Ang daming mga kasundaluhang Amerikano na andito dahil po sa EDCA sites. Sa Miyerkules. Okay, ngayon, usap-usapan po yan, mga sangkay. Actually, napag-usapan po natin nakaraan, Donald Trump, pinuri po ni Putin. Binati pa po, sabi niya, I take this opportunity to congratulate Donald Trump with his election. At isa sa natumbok dito ni Putin, mga sangkay, sabi niya, umanga ako sa kanya. Kasi itong taong to, sa kabila nung muntik siyang patumbahin, natuto pa rin po niyang ibangon yung kanyang sarili at harapin yung ganong klaseng kabigat na problema. Diba? Ngayon, sabi po niya, hinihintay ko na lang yung tawag ni Donald Trump. At ngayon, nag-usap na nga po sila. Hindi ko alam ano mangyayari. Matatapos na nga ba ang digmaan sa Ukraine at Russia? Ngayon, ito, tingnan po natin ang balitang to, mga sangkay. Well, so far, Donald Trump has been doing two things really whilst in Mar-a-Lago. He's both been trying to figure out his transition government, but also fielding calls from international leaders who want to congratulate him and also get up to speed with what will be his new administration. We know he's spoken to over 70 world leaders at the moment, albeit without the help of the State Department so far. And one of those was Vladimir Putin on... nakausap niya nga po si Vladimir Putin. Ayon po ito sa balita doon sa France. Thursday, it has now come to light. So this phone call between the two men is the first time they've spoken since Donald Trump became the president-elect of the United States. And in the phone call, the Washington Post is reporting that Donald Trump urged Putin not to escalate the war in Ukraine, and at one point said, parang tropa lang tong dalawang to no? quote, that he reminded him of Washington's sizable military presence in Europe. Well, Kyiv had a phone call the day before that on Wednesday with Donald Trump. That was a conversation about 25 minutes long between Trump, Zelensky, and Elon Musk came on that call as well. And Kyiv has said that it was unaware that this call with Putin was taking place, even though that had been reported in the original Washington Post article.
We're also told that during the call with Vladimir Putin, that at one point Donald Trump did bring up the prospect of lands, the issue of lands that Russia has seized from Ukraine. Pinag-usapan nila mga sangkay, yung ano na po yun, patungkol po sa lupain ng sinasabing lupain o teritoryo ng Ukraine na in-invade nitong Russia. So, ewan ko, makikinig ba itong si Putin, mga sangkay, kay Donald Trump? Fifth of Ukraine's territory. Of course, in the past, Donald Trump has said that he would be able to solve the Ukraine-Russia conflict within 24 hours. Grabe. Teka lang, ano sabi dito, mga sangkay? Be able to solve the Ukraine-Russia conflict. Fifth of Ukraine's territory. Of course, in the past, Donald Trump has said that he would be able to solve the Ukraine-Russia conflict within 24 hours. 24 hours lang daw. Re-resolbahin niya itong problema ng Ukraine at Russia in 24 hours. Aba, matindi kung mangyayari yan, mga sangkay. Napakalupit ni Donald Trump kapag nangyari yan. And it's widely believed that that is because he would want Ukraine to sue for peace effectively, to make concessions. But that is a position that has been deemed untenable and impossible by Ukraine. O yan, no? Positibo daw po, mga sangkay, yung naging pag-uusap. Well, tingnan po natin. Tingnan po natin. Yan ang abangan po natin, mga sangkay. O, diba, dito nyo lamang po yan mapapanood sa Sangkay Janjan TV. Kaya, alam nyo na, lagi lamang po kayo magantabay dito, mga sangkay, kasi na-update ko yung international, mga nangyayari sa iba't ibang panig ng ating mundo. So, ayun nga, ano yung komento, mga sangkay? Ano sa tingin nyo ang magiging leadership ni Donald Trump ngayon? Na mukhang maangas, mga sangkay. Pinapatigil na yung digmaan dyan sa Russia at Ukraine. So, ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Mayroon po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Ito po, magaganda po yung topic natin dito o content. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-subscribe nyo, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.